Narito ang isinalibagong kwento na naganap sa Pilipinas na may mas nakakaakit na daloy para sa mga mambabasa habang pinapanatili ang diwa ng orihinal na salaysay. Biglang dumagsa ang mga tao sa Ninoy Aquino International Airport, isang pamilya ng 20 tao mula sa Czech Republic ang sabay-sabay na dumating. Oo, tama ang narinig ninyo. Isang malaking pamilya na may 20 miyembro ang lumipad patungong Pilipinas. 3 henerasyon, mula sa lola hanggang sa mga teenager na apo, ang magkakasamang nagsimula sa isang hindi inaasahang paglalakbay na yumanig sa buong Europa. At ang mas nakakagulat ay ang mga sumunod na pangyayari. Pagbalik nila sa Czech Republic, nagsimulang pumila ang mahahabang linya ng mga Czech sa mga tindahan ng produktong Asyano sa Prague. Ang mga immigration counter sa NAIA ay araw-araw na dinarayo ng libu-libong Europeo. Ano ba ang nangyari sa pamilyang ito? Paano binago ng 2 linggong paglalakbay sa Pilipinas ang kanilang buong pamilya at nagpasiklab ng Philippine Fever sa Europa? Ang hindi kapani-paniwalang kwentong ito ay magsisimula na ngayon. Bago tayo magpatuloy, kung maaari ninyong i-like at i-subscribe ang channel, malaki ang maitutulong nito upang maipakilala pa natin ang mas maraming kwento tungkol sa Pilipinas. Ako si Anna, isang karaniwang empleyado na namumuhay sa Prague, Czech Republic. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, habang nakaupo sa sofa at nag-i-scroll sa aking telepono, isang maikling video ang biglang lumitaw sa aking screen. Ito ay isang night scene ng Bonifacio Global City, BGC sa Maynila. Sa video, isang babae ang mag-isang nagjo-jogging pasado alas 12 ng hating gabi. Nakasuot siya ng earphones at tila napakakampante na parabang ito ay isang pangkaraniwang gawain. Sa simula, hindi ako makapaniwala. Ito ay isang eksenang mahirap isipin sa Europa. Sa Prague, hindi pinapayuhan ang mga babae na mag-isang lumabas kapag lampas na ng alas 11 ng gabi. Laging pinapaalalahanan ako ng aking mga magulang na mag-ingat at nasanay na rin akong sumakay ng taxi kapag gabi na. Ngunit sa video, maliwanag ang mga ilaw sa kalsada at ang bawat convenience store ay bukas at nagliliwanag. Bukod sa babaeng nagjo-jogging, may mga taong naglalakad, nagbibisikleta, at natural na naglalakbay na tila ba araw pa. Ang kalsada sa gabi ay puno ng buhay. Binasa ko ang caption at sinasabi roon na sa Pilipinas, kahit sa madaling araw, maaari kang kumain ng mainit na kanin sa mga convenience store. Mayroon ding nagsasabing maraming tindahan na bukas 24 oras at pwede kang magpa-deliver ng pagkain kahit hating gabi. Totoo kayang may ganitong bansa? Tanong ko sa aking sarili. Dahil sa kuryosidad, ipinadala ko ang video sa aming family group chat. Ang aming pamilya ay isang malaking angkan na binubuo ng 3 henerasyon. Mahigit 20 kami. Kasama ang aking lolo't lola, mga magulang, tiyuhin, tiyahin at mga pinsan. Dahil madalas kaming magtipon tuwing holiday o weekend, laging aktibo ang aming group chat. Agad na nagkaroon ng reaksyon ang video. Ang unang nag-reply ay ang aking 16 taong gulang na pamangkin na mahilig sa mga Filipino teleserye at interesado sa Pilipinas. Tinanong niya kung totoo ba ang video at sinabi kong hindi rin ako sigurado. Nang gabing iyon, nagtipon kami sa bahay ng aking lola para sa paghahanda ng kaarawan ng aking lolo. Ngunit ang usapan ay natural na napunta sa Pilipinas. Ang henerasyon ng aking mga magulang na nasa kanilang 60s ay may pag-aalinlangan. Mayroon silang malakas na impresyon
na ang mga bansa sa Asya ay mga developing countries at mapanganib. Ngunit iba ang pananaw ng mas nakababatang henerasyon. Ang aking mga pamangkin ay mahilig sa OPM, Original Filipino Music. Ang aking tiyuhin ay gumagamit ng Asus na electronics, isang brand na may malakas na presensya sa Timog Silangang Asya. At ang aking kapatid ay bumibili ng mga Filipino beauty products online. Hindi namin namamalayan, matagal ng bahagi ng aming buhay ang Pilipinas. Noon, nagsalita ang aking lolo, masyado nang tumaas ang presyo ng bilihin dito sa Czech Republic. Mahal na rin maglakbay sa loob ng Europa. Sinubukan ng aking tiyuhin na maghanap ng mga presyo ng tiket sa eroplano at nagulat siya nang makita na ang pamasahe papuntang Pilipinas ay halos kapareho lang ng presyo papuntang Espanya o Italia. Mas lalo kaming nagulat nang tingnan namin ang presyo ng mga hotel at pagkain. Ang mga hotel sa Makati ay mas mura kaysa sa Prague o Roma. Ang presyo ng pagkain sa mga restaurant ay napakaabot kaya at ang pamasahe sa pampublikong transportasyon ay kalahati lamang ng presyo sa Europa. Mula sa aspetong pinansyal, hindi magiging mabigat ang paglalakbay sa Pilipinas. Bakit hindi natin subukang puntahan? Mungkahi ng aking lola. Mahigit 20 taon na mula noong huling beses na magkasama kaming naglakbay bilang isang buong pamilya. Mula noong bata pa ang mga pamangkin ko, naging abala na ang lahat at wala nang pagkakataong magsama-sama. Hindi madaling mag-organisa ng biyahe para sa 20 tao. Ang pag-aayos ng schedule ay isang hamon at hindi rin madali ang mag-book ng 20 tiket sa eroplano ng sabay-sabay. Ngunit lahat ay positibo. Inayos ng bawat isa ang kanilang mga bakasyon at humingi ng permiso sa eskwelahan. Sa loob ng 2 buwang paghahanda, mas marami kaming natuklasan na kahanga-hangang bagay tungkol sa Pilipinas. Mabilis na internet, isang napakaunlad na sistema ng pampublikong transportasyon at isang advanced na sistemang medikal, ngunit mayroon pa rin akong pag-aalinlangan. Ang mga impormasyon sa internet ay maaring pinalabis. Kailangan kong makita ito ng personal. Hindi ako makatulog noong gabi bago kami umalis. Mas nangingibabaw ang kaba kaysa sa pananabik. Magiging ligtas kaya ang paglalakbay ng isang malaking pamilya sa isang banyagang bansa? Paano kung hindi kami magkaintindihan sa wika? Kakayanin kaya ng aking lolo't lola ang mahabang biyahe sa eroplano? Kasabay nito, naroon din ang excitement. Gusto kong makita kung gaano talaga kaligtas ang mga kalsada sa gabi na nakita ko sa video. Gusto kong maranasan ang kaginhawaan ng 24 oras na convenience store. At higit sa lahat, ang mismong ideya na maglakbay kasama ang buong pamilya ay napaka-espesyal. At sa wakas, kaming 20 miyembro ng pamilya ay sumakay na sa eroplano patungong Pilipinas. Hindi ko pa alam noon na ang biyaheng ito ay magbabago sa kapalaran ng aming pamilya. Ang sandali ng aming pagdating sa Ninoy Aquino International Airport ay hindi malilimutan. Mula sa pagbaba sa eroplano hanggang sa immigration hall, ang pasilyo ay naiiba sa inaasahan. Ang buong kisame ay isang malaking screen na nagpapakita ng magagandang tanawin ng Pilipinas, mula sa mga bulaklak ng tagsibol hanggang sa mga dahon ng taglagas, para kaming naglalakad sa gitna ng kalikasan. Sa immigration, ang pinakanagulat sa akin ay ang bilis ng proseso. Kahit 20 kami, wala pang 30 minuto ang inabot. Maraming e-gates na kailangan mo lang i-scan ang iyong passport at mukha para makadaan. Tinulungan ng staff ang aking lolo na makadaan sa baggage claim
Muli akong namangha. Ang aming mga bagahe ay nakaipon na sa isang lugar. Hindi na namin kailangang mag-abang sa conveyor belt. Ipinaliwanag ng staff na ang mga bagahe ng mga grupong magkakasama sa booking ay automatikong pinaghihiwalay. Mula sa airport, sumakay kami ng mga grab car papunta sa aming hotel sa Makati. Ang mga driver ay marunong mag-Ingles at ang ilan ay may mga translation apps sa kanilang mga telepono. Kaya naging madali ang aming komunikasyon. Dumating kami sa hotel bandang alas 10 ng gabi. Pagkatapos mag-check-in at ilagay ang aming mga gamit sa kwarto, sinabi ng aking 15 taong gulang na pamangkin na gutom na siya. Nag-alala ako na baka wala nang bukas na restaurant sa mga oras na iyon. Ngunit inirekomenda ng hotel staff ang isang convenience store sa malapit. Sinabing bukas ito 24 oras at may mga mainit na pagkain. May pag-aalinlangan, pumunta kami sa 7-Eleven malapit sa hotel. Ito na nga ang convenience store na nakita ko sa video. Mahigit alas 11 na ng gabi, ngunit maliwanag pa rin ito at may mga taong pumapasok at lumalabas. Sa loob nakita namin ang iba't ibang pagkain, mga siopaw, rice meals, instant noodles, at marami pang iba. Mabait kaming tinuruan ng staff kung paano gamitin ang microwave. Maaari naming painitin ang pagkain at kumain sa mga mesa sa loob ng tindahan. Pumili ng siopaw at noodles ang aking mga pamangkin, habang ako ay pumili ng rice meal. Napakamura ng presyo, wala pang €3 bawat isa. At lalo kaming nagulat sa lasa. Para sa pagkain mula sa convenience store, napakasarap nito. Ang kanin ay mainit na parang bagong luto at sariwa ang mga sahog. Ang sarap, sabi ng mga pamangkin ko. Pati ang lola ko ay nasiyahan at sinabing malinis at masarap ang pagkain. Paglabas namin ng convenience store, muli akong lumingon sa paligid. Mag-aalas 2 na ng hating gabi. Ngunit may mga tao pa rin sa kalsada. May mga nagjo-jogging, nagbibisikleta, at mga magkasintahang naglalakad. Ang mga ilaw sa kalsada ay maliwanag at may mga CCTV camera sa lahat ng dako para sa seguridad. Nais pa sanang maglakad-lakad ng aking mga pamangkin. Bagamat may pag-aalala sa mukha ng aking mga magulang, naaalala ko ang sinabi ng hotel staff na napakaligtas ng lugar na iyon. 1. Sa huli, nagpasya kaming maglakad sa paligid ng hotel sa loob ng 3 minuto. Ito ay isang kamangha-manghang karanasan. Hindi kami nakaramdam ng takot habang naglalakad sa gabi. Sa halip, naramdaman namin ang kalayaan. Ito ay isang bagay na hindi namin mararanasan sa Czech Republic. May mga taong nakaupo sa mga bench sa parke at may mga kabataang nag-uusap habang umiinom sa labas ng convenience store. Pagbalik sa hotel, iisa lang ang nasa isip naming lahat. Ang Pilipinas ay isang kakaibang bansa. Mula sa unang araw pa lang, nalampasan na nito ang aming mga inaasahan. Kinaumagahan, maaga akong nagising dahil sa jet lag. Alas 5 pa lang ng umaga, gising na ako. Sumilip ako sa bintana at nakita kong may mga tao na sa kalsada, mga nag-eehersisyo, mga papasok sa trabaho. Ang syudad ay nagsisimula ng gumising dahil maaga ring nagising si Lolo. Nagpasya kaming maglakad sa paligid ng hotel. Ang hangin sa umaga ay sariwa. Sa aming paglalakad, nakakita kami ng isang maliit na parke kung saan may mga matatandang nagtitipon at nag-eehersisyo ng tai chi at arnis. Naging interesado si Lolo at nanood. Isang matanda ang lumapit at bumati. Kahit hindi siya marunong mag-Ingles, sa pamamagitan ng body language, inanyayahan niya kaming sumali. Nang araw na iyon, nagpasya kaming sumakay ng MRT.
papunta sa sentro ng lungsod dahil 20 kami. Mas praktikal ito kaysa sumakay ng maraming taxi. Madaling hanapin ang entrance ng istasyon dahil sa malalaking signage at mga mapa. Pagpasok namin sa istasyon ng MRT, nagulat kami sa kalinisan. Mas malinis ito kaysa sa aming inaasahan. Ang sahig ay makintab at ang mga pader ay malinis. At higit sa lahat, walang kakaibang amoy. Ang mga lumang subway sa Europa ay mayroong partikular na amoy, ngunit dito ay wala. Madali lang ding bumili ng beep card. Mayroong mga ticket vending machine na may malinaw na instruksyon sa screen. Mabilis na naproseso ang pag-load ng card para sa 20 tao. Sa platform, may mga screen doors para sa kaligtasan. Ang electronic board ay eksaktong nagpapakita kung ilang minuto pa bago dumating ang susunod na tren, at nang ipakita nitong darating ang tren sa loob ng 2 minuto at 30 segundo, dumating nga ito sa eksaktong oras. Ang loob ng tren ay kahanga-hanga rin. Ang mga upuan ay mahusay na nakaayos at ang mga hawakan ay may iba't ibang taas para sa mga bata at matatanda. May mga upuang nakalaan para sa mga may kapansanan, buntis at matatanda, at karamihan sa mga pasahero ay hindi umuupo dito. Nang uupo na sana ang aking lola, isang binata ang agad na tumayo at nag-alok ng kanyang upuan. Ang internet connection sa loob ng tren ay malakas din, na ikinatuwa ng aking mga pamangkin. Pumunta kami sa isang lugar na tinatawag na SM Mall of Asia, na sikat sa pamimili at pagkain. Paglabas namin, naramdaman agad namin ang masiglang kapaligiran. Kahit weekend at maraming tao, hindi ito masikip. Bagkus ay puno ng buhay. Habang naglalakad, huminto kami sa harap ng isang restaurant na naghahain ng pagkaing Pilipino. Ang menu ay may malalaking litrato at English descriptions. Isang pagkain na tinatawag na lechon kawali ang pumukaw sa aming pansin, pritong liempo na may kasamang kanin at ilang side dish. Pumasok kami sa restaurant. Medyo nagulat ang may-ari nang makita ang 20 taong sabay-sabay na pumasok, ngunit mabilis niya kaming inasikaso. Pinagdugtong niya ang 2 malaking mesa para magkasama kaming lahat. Ang pag-order ay ginawa gamit ang isang tablet na may mga larawan at description ng bawat putahe. Nang dumating ang aming mga order, lahat kami ay namangha. Mula sa kulay pa lang, mukha na itong masarap. Ang gininto ang kulay ng lechon kawali at ang lunti ang kulay ng mga gulay ay magandang tingnan. Ang lasa ay napakasarap, isang sausawan na tinatawag na suka na may bawang at sili ang partikular na nagustuhan namin. Sinabi ni Lola na sariwa at masarap ang mga gulay. Sa kalagitnaan ng aming pagkain, lumapit ang may-ari at nagbigay ng libreng sabaw ng sinigang bilang pasasalamat sa pagbisita ng maraming dayuhan. Ang mainit na pagtanggap na iyon ay nakakataba ng puso. Nang magbayad kami, muli kaming nagulat. Busog na busog kaming lahat, ngunit ang kabuuang bayarin ay mas mura kaysa sa inaasahan. Halos €5 lang bawat tao. Kinagabihan, habang pabalik na kami sa hotel, ayaw pang umuwi ng mga pamangkin ko. Masyadong maikli ang isang araw. Sa aming pagsakay sa Grab pabalik, pagod kaming lahat, ngunit masaya ang aming mga mukha. Ang unang buong araw namin sa Pilipinas ay higit pa sa aming inaasahan. Sa ikatlong araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Naiwala ng aking 14 taong gulang na pamangkin ang kanyang cellphone sa MRT. Huli na niya namalayan na naiwan niya ito sa upuan nang tumayo siya. Ang kanyang mga magulang ay labis na nag-alala dahil alam nilang mahirap nang mahanap ang nawawalang gamit sa ibang bansa.
Pumunta kami sa station office at ipinaliwanag ang sitwasyon. Kalmado ang staff na tumugon. Tinanong niya kung saang linya at direksyon kami sumakay at agad itong inilagay sa sistema. Nakakagulat, wala pang 10 minuto, nakatanggap kami ng tawag. Natagpuan daw ng staff sa susunod na istasyon ang cellphone. Sinabi sa amin na maaari na naming kunin ito doon. Pagdating namin sa susunod na istasyon, nasa station office na nga ang cellphone. Pagkatapos ng simpleng pag-verify ng pagkakakilanlan, agad itong naibalik sa amin. Tuwang-tuwa ang aking pamangkin at nakahinga ng maluwag ang kanyang mga magulang. Ang mas nakakagulat ay ang sinabi ng staff. Madalas po itong mangyari, sabi niya nang nakangiti. Ipinaliwanag niya na dahil sa maayos na sistema ng lost and found, karamihan ng mga nawawalang gamit ay naibabalik. Sa isang sulok ng opisina, nakita namin ang mga nakasalansan na payong, bag, at wallet na hindi pa nakukuha. Nang gabing iyon, isa pang alalahanin ang lumitaw. Ang aking kapatid ay isang vegetarian at nalaman namin na maraming pagkaing Pilipino ang may kasamang karne o seafood. Nag-alala kami na mahihirapan kaming humanap ng restaurant para sa kanya. Ngunit nang mag-search kami, marami pala kaming nakitang vegetarian-friendly na mga restaurant. Sa ika-4 na araw, nagpasya kaming sumubok ng isang espesyal na karanasan. Ang pagsusuot ng tradisyonal na kasuotang Pilipino. Nalaman namin na sa Intramuros, ang makasaysayang napapaderang lungsod sa Maynila, maraming nagpaparenta ng barong Tagalog at Filipiniana. Pagdating namin sa Intramuros, para kaming bumalik sa nakaraan. Ang mga tradisyonal na gusaling bato at mga kalsadang cobblestone ay nagbibigay ng pakiramdam ng panahon ng Kastila. Pumasok kami sa isang rental shop. Daan-daang barong at Filipiniana dress ang nakasabit. Tinulungan kami ng staff na pumili ng babagay sa bawat isa. Nagsuot ng eleganteng barong ang aking lolo at mga tiyuhin, habang ang aking lola at mga tiyahin ay pumili ng magagandang bestida. Ang aking mga pamangkin ay pumili ng mga makukulay na disenyo. Nang makita namin ang aming mga sarili sa salamin, lahat kami ay namangha. Ibang-iba ang aming itsura. Naglalakad kami sa mga kalsada ng Intramuros, suot ang mga tradisyonal na kasuotan. Umakyat kami sa mga pader at nakita ang isang magandang tanawin ng lungsod at ng Ilog Pasig. Doon kami kumuha ng aming family picture. Ang mga pulang parol at ang makasaysayang tanawin ay naging perpektong background. Maraming ibang turista ang humanga sa amin at nakiusap na magpakuha ng litrato kasama kami. Sa ika-6 na araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sinabi ni Lolo na sumasakit ang kanyang dibdib dahil mayroon siyang alta presyon. Labis kaming nag-alala. Agad akong tumawag sa 9111, ang emergency hotline ng Pilipinas. Isang English-speaking operator ang sumagot. Matapos kong ipaliwanag ang sitwasyon, sinabi niyang may paparating na ambulansya. Nakakagulat, wala pang 5 minuto mula nang ibaba ko ang telepono, dumating na ang ambulansya sa aming hotel. 2 profesional na paramedic ang umakyat, dala ang kanilang mga gamit. Dinala kami sa isa sa mga nangungunang pribadong ospital sa Makati. Pagdating namin sa emergency room, naghihintay na ang mga medical staff. Agad siyang isinailalim sa mga pagsusuri. Ang buong proseso ay mabilis at maayos. Buti na lang, walang seryosong problema. Ayon sa doktor, ito ay dahil lamang sa pagod sa biyahe at jet lag. Ang ikinabahala ko ay ang bayarin. Bagamat mayroon kaming travel insurance, hindi ko alam kung magkano ang aabutin ng lahat. Ngunit nang makuha namin ang bill, mas mura ito kaysa sa inaasahan. Ang paggamit ng ambulansya,
emergency room, at mga pagsusuri ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang €300. Ipinaliwanag ng staff na abot kaya ang serbisyong medikal sa Pilipinas, lalo na sa mga pribadong ospital na may mataas na kalidad. Sa ikapitong araw, nagsimulang magbago ang aking social media. Ang mga larawan at video na aking pinost ay nagsimulang umani ng maraming komento. Una ay mula sa aking mga kaibigan. Ganyan ba talaga kalinis sa Pilipinas? Ligtas ba talaga? Tanong nila. Lumaki ang interes ng aking mga kaibigan sa Czech. Nang mag-post ako ng larawan ng pagkain sa convenience store, naging mainit ang reaksyon. Marami ang nag-comment na hindi sila makapaniwalang makakakain ka ng ganoong klaseng pagkain sa hating gabi. Isang kaibigan ang nag-message at sinabing pumunta siya sa isang Asian supermarket sa Prague dahil daw sa mga video ko. Gusto niyang tikman ang pagkaing Pilipino. Bumili raw siya ng dried mangoes at instant pancit canton. Ang isa naman ay nagsimulang manood ng mga Filipino teleserye. Gabi bago kami umuwi, nagkaroon kami ng family meeting. Nagbahagi ang bawat isa ng kanilang mga saloobin sa biyahe. Unang nagsalita si Lolo. Sinabi niya na ngayon lang siya nakakita ng isang bansang napaka-organisado at ligtas. Pinuri niya rin ang kabaitan ng mga tao at ang kahusayan ng mga sistema. Sinabi ni Lola na napakasarap ng mga pagkain. Araw-araw daw siyang nakakakain ng masustansya at iba't ibang putahe. Ang henerasyon ng aking mga magulang ay humanga sa sistema ng transportasyon, lalo na sa kadalian ng paggamit ng Grab at sa organisadong bus system sa mga business district. Ang aking tiyuhin naman ay namangha sa teknolohiya tulad ng mga translation apps at mabilis na internet. Sabi naman ng mga pamangkin ko, napakasaya sa Pilipinas. Maraming pwedeng gawin ang mga kabataan tulad ng KTV, mga mall at night markets, at ang pinakamahalaga ay ligtas silang makakagala hanggang gabi. Para sa akin, ang pinakanag-iwan ng marka ay ang kabaitan ng mga Pilipino. Kapag nagtatanong kami ng direksyon, hihinto sila para tulungan kami. Ang pagmamalasakit nila sa mga dayuhan ay nakakataba ng puso. Lahat kami ay sumang-ayon na gusto naming bumalik. Masyadong maikli ang 2 linggo. Pagbalik namin sa Prague, nagsimula ang mga pagbabago. Dagsaan ang mga tawag at mensahe mula sa mga kaibigan na nagtatanong tungkol sa aming biyahe. Sa mga coffee shop, ang Pilipinas ang laging topic. Sa opisina, sa tuwing lunch break, pinapakwento nila ako tungkol sa Pilipinas. Marami sa kanila ang nagsabing nag-book na sila ng tiket. Isang katrabaho ko ang nagsimulang mag-aral ng Tagalog. Pagkaraan ng 3 buwan, muli kaming nagtipon para magplano ng aming pagbabalik sa Pilipinas. Kahit mahirap na makasama muli ang buong 20 miyembro, mga 10 sa amin ang nagpasyang bumalik. Makalipas ang kalahating taon, bumalik nga kami sa Pilipinas, 10 miyembro ng pamilya. Dahil pangalawang beses na namin, mas kampante na kami. Binista namin ang mga lugar na napuntahan na namin at nag-explore din kami ng mga bago. Nakakagulat ang bilis ng pag-unlad. May mga bagong gusali at mga bagong atraksyon. Ito ay isang lungsod na hindi tumitigil sa pag-unlad. Ngayon, palagi pa rin naming naiisip ang Pilipinas. Madalas kaming kumakain sa mga restaurant na Pilipino, nanonood ng mga pelikulang Pilipino at sumusubaybay sa mga balita tungkol dito. Ang Pilipinas ay naging isang espesyal na bansa para sa amin. Hindi lamang isang destinasyon, kundi isang lugar na nakakonekta sa aming mga puso. Ang isang maikling video na iyon ang nagbago sa kapalaran ng aming pamilya. Natutunan ko kung gaano kahalaga ang maranasan ang mga bagong bagay ng walang pagkiling. Maraming itinuro sa amin
ang Pilipinas. Ipinakita nito kung paano maaaring magkaisa ang isang ligtas na lipunan, isang mahusay na sistema, at mababait na tao. Sa hinaharap, patuloy akong bibisita sa Pilipinas. Ngayon, plano kong isama ang aking mga kaibigan. Sana mas maraming tao ang makakilala sa tunay na ganda ng Pilipinas. Sana maranasan nila mismo ang pakiramdam na hindi kayang ilarawan ng mga video o litrato. Dito nagtatapos ang ating kwento ngayon. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ng 20 miyembrong pamilyang Czech at ang kanilang 2 linggong paglalakbay sa Pilipinas? Mangyaring mag-iwan ng mensahe ng suporta para sa bida ng ating kwento. Ito ang istasyon ng inspirasyon na naghahatid sa inyo ng mga kwentong puno ng aral. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring i-like at i-subscribe. Maraming salamat sa panonood.